Basta't binabantayan nila ang sabay-sabay na pagkonsumo para hindi ito lumampas sa 10 kilowatts, ang supply ng kuryente ay mananatiling ligtas at perpektong matatag. Dahil planchado na yun, natanggal na sa wakas ang problema sa kuryente sa listahan, ang susunod na adyenda ay ang tubig, isang problema na kailangang hatiin sa tatlong bahagi, pagkolekta, pag-imbak, at pagpapatuyo. Isang simpleng listahan kung sa teorya lang, nagsimula sila sa pagtuon sa unang dalawa, pagkolekta at pag-imbak, dapat nating tandaan na ang tubig at kuryente ay naputol may 10th araw pa lang matapos ang pagsiklab, habang ipinapaliwanag ni Alex ang proyekto, naramdaman niyang hiyang na hiyang siya rito, parang isda sa tubig. 13 araw ang lumipas mula nang maputol ang tubig bago tuluyang nagsimula ang malalakas na ulan. Matapos ang 7 araw ng matinding pag-ulan, hinarap nila ang isang nakakapagod na yugto ng 46 na araw na walang kahit isang patak ng ulan. Sa madaling salita, kailangan nilang mag-imbak ng tubig para sa hindi bababa sa 60 araw, kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang pagkonsumo ng pamilya, kakailanganin nila ang naglalakihang 43 tonelada ng tubig, napakalaking figure nito, hindi pa kasama ang mismong pisikal na sukat na kailangan para sa isang 40 toneladang tangke. Sa totoo lang, malamang na hindi ginawa ang sahig para kayanin ang ganoong kabigat na timbang, hindi ito kakayanin, di ba? Kaya kailangan nilang gawin ang lahat ng makakaya para makatipid sa tubig, gamitin ito ng pira-piraso, at syempre, kailangan nilang i-recycle ang bawat patak. Iminungkahi ni Mike na dapat pag-isipan muna ito ni na Sophie at ang kanyang ina magdamag, kailangan nilang maghanap ng mga praktikal na paraan para makatipid sa tubig sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ibinigay ng kanyang biyenang lalaki ang huling utos at tumango naman si Sophie bilang tahimik na pagsang-ayon sa tungkulin. Alam ni Alex na kung siya ang nagtanong, malamang na binaliwala lang siya nito. Sa loob ng gusali, makikita natin na mayroon ng 25 toneladang tangke na nakalagay. Dati itong nagbibigay ng sapat na purified water para sa mga pangangailangan sa produksyon ng pasilidad. Higit sa sapat ang kapasidad ng kagamitan sa purification, ngunit matatagpuan ito sa unang palapag. Plano ni Alex na tanggalin ang ilang bahagi at itago ang mga ito sa cold storage area para magmukhang sira ang purification system. Uminom siya ng kaunting tubig, kontento sa kanyang panloloko. Ilang araw ang nakalipas, nakatuklas siya ng isang balon sa hardin sa timog na bahagi ng gusali. Isa itong pampang weld, sa kasamaang palad, mayroon na itong mga kinakailangang tubo na nakakabit. Ang labasan ng tubig ay matalinong nakatago sa loob ng balon na may discharge point na matatagpuan sa ikalawang palapag. Sa pamamagitan ng paglalagay ng maliit na 50 metrong bomba, madali nating maiigib ang tubig. Malamang na gustong gumamit ng groundwater ng patago ng nakaraang kumpanya para palamigin ang kanilang mga kagamitan. Nakuha ni Alex ang mga test blueprint at maingat na minarkahan ang lokasyon ng bawat tubo. Plano niyang tuluyang silyuhan ang pipe shaft sa una at ikalawang palapag at pahabain ang mga tubo hanggang sa ikaapat na palapag para sa kanilang supply ng inuming tubig. Gagamit sila ng purified water na nangangailangan ng hiwalay na filtration system. Kailangan din niyang maglagay ng mga ultraviolet disinfection lamp sa parehong tangke ng tubig upang matiyak na ma-sterilize ang tubig sa anumang oras. Sa wakas, dumako tayo sa usapin ng pagtatapon ng basura. Sa totoo lang, isa itong napakalaking problema na dapat lutasin. Ang isang tao ay naglalabas ng humigit kumulang 2 kilo ng basura araw-araw. Isa itong realidad na hindi pwedeng baliwalain, gaano man ito kaaya-aya. Ang solid at liquid waste ay kailangang ihiwalay ng buo sa domestic gray water para sa mga personal na pangangailangan. Gagamit sila ng portable camping toilet na may kasamang biodegradable liquid. Dodoblehin nila ang bilang ng mga black water tank at sabay-sabay na itatapon ang mga ito. Ngunit kung ligtas na itong gawin sa wakas, ang tubo ng dumi ay gagamitin lamang sa loob ng selyadong shaft, gamit ang isang tubo mula sa shaft sa kabilang bahagi para mapanatiling tuyo ang lahat. Bahagya niyang ginalaw ang aso para lumipat ito dahil ang likuran nito ay tapat na tapat sa pipe shaft. Ang domestic gray water ay nahahati sa dalawang kategorya dahil ang ilan dito ay naglalaman ng mga langis. Kolektahin ito sa isang tangke kung saan sasalain ang langis gamit ang isang separator. Ang dumi ay titipunin sa isang partikular na tangke para sa koleksyon, habang ang natitirang tubig ay sama-samang ay poproseso. Sa mga araw na maulan, makikita natin silang patagong nagtatapon ng labis na tubig sa municipal drainage system. Inihagis niya ang biskwit sa maliit na aso para panatilihin itong tahimik at kalmado. Ang susi sa pagtatapon ng basura ay ang pagpapanatili ng ganap na pagiging patago at tahimik sa buong proseso, bukod pa sa pagtitipid ng tubig hangga't maaari. Ito, kasama ang pag-recycle ng tubig, ay magpapababa sa kabuoang dami ng wastewater sa pinakamababang antas at sa gayon ay makabuluhang mababawasan ang panganib na matuklasan sila kahit kailan. Ang kanyang biyenang lalaki, na isang maingat na tao, ay nagtanong kung ang dalawang tubo ng drainage ay magkakabit. Hindi sila magkakabit kahit ang septic tank ay idinisenyo na may dalawang magkahiwalay na bahagi. Noong selyuhan ng bunganga ng balon, naisip nila na kailangan itong punuin ng expanding foam. Kailangan niyang gumawa ng paraan para maiwasan ang umaalingongaw na tunog ng tubig sa loob. Mukhang talagang naisip na ng kanyang biyenang lalaki ang lahat, na lubhang kahanga-hanga. Talagang kailangan niyang saluduhan ang lalaki. Biglang tumunog ang doorbell, dumating ang kanyang ina at makikita natin siyang papasok na may dalang biniling panghimagas. Bahagyang tinampal ng biyenang babae ang sariling noo dahil sa realisasyon, sa dami ng pinag-usapan, tuluyan na niyang nalimutan na hindi pa pala sila kumakain. Nagmadali siya sa kusina, kinuha ang pagkain sa oven at inihanda ang hapagkainan. Tinawag niya ang lahat para kumain at iminungkahing ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang naghahapunan. Gulong-gulo ang kanyang ina, nagtataka kung ano ba ang pinaplano nilang lahat ng magkakasama. Napansin niya na hindi man lang sila nakahanap ng oras para kumain. Sinubukan ng kanyang asawa na si Sarah na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit pinatigil siya ni Mark kaagad. Wala lang yon, giit niya, binanggit niya na malapit na ang tag-init at iminungkahing magbakasyon silang lahat ng magkakasama. Isang magandang ideya yon, o mukhang ganoon nga sa sandaling iyon. Pumili kayo ng lugar kasama ang mga magulang mo, sabi niya. Sinabihan niya ito na makinig ng mabuti sa kanilang mga opinyon habang gumagawa ng mga plano. Hindi pa sila nakakapili ng destinasyon, ngunit sinabi niya rito na huwag mag-alala sa anumang bagay. Nangako siya na ang bahala sa lahat.